Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, bagong buhay. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng amin mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin para sa aming pamilya, tungkulin po para sa aming trabaho. Patawad po, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo. Diyos Ama, kaawaan niyo po kami. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic, bagong buhay. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Akin na pong babasahin ang talata ay nasa unang Pedro chapter 1 verse 3. Verse 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Alam naman po natin ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, ay meron po siyang ginampanan na naayon po sa kautusan, kagustuhan, at sa kalooban po ng kanyang Amang nasa langit. Pagparito po sa sanlibutan ng ating Panginoong Hesukristo, marami po ang nagbalik tanaw sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Marami po siyang dinanas, marami po siyang ginampanan, marami pong pagtitiis ang kanyang ginawa dito sa sanlibutan upang maging kalugod-lugod po ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama. Ang ating po Panginoong Hesukristo ay namatay dito sa sanlibutan at muling nabuhay. Ayan po ang nilalaman ng talata. Sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po lahat ng mga nilalang ng ating Diyos Amang nasa langit ay nagkaroon po ng napakalaking pag-asa. Ano po ba itong pag-asa na ito? Ito po ay na tayo po ay makasama sa kaharian
ng ating Diyos Amang nasa langit. Ating pong huwag kalilimutan mga aral na naibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nandito pa sa sanlupa. Napakalaking pag-asa po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Napakalaking pag-asa po na tayo po ay makasama sa kaharian ng ating Ama. Huwag na huwag po tayong makakalimot sa mga aral na iniwan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat iyon po ang magiging dahilan ng ating bagong pag-asa at bagong buhay. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay wag po tayong manawang makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun pa magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Magtatapos na po ang ating topic, tayo po manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming po salamat. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.